sa isang kaibigan na nakilala ko sa di inaasahan na minsan kong inangahan. Gusto lang ito at pinamagatang kaibigan lang ako. Hindi man ako makata, pero susubukan kong gumawa ng isang maniobra gamit ang mga salita ng ikaw at ako na sa pagitan ng screen pinagtagpo. Nagsimula sa pasimpleng hi, hello ang reply. Wala sa intensyon ko ang patulan ka, pagkat ako yung tipo ng tao na tamad makipag-usap sa iba. Naalala ko pa nun, Ingles ang gamit mong wika, napakulubot mo ako, pagkat umpisa pa lang, iba ang taglay mong karisma doon. Atensyon ko'y nabalik sa'yo. Aliw na aliw akong kausap ka kahit ramdam kong tulad ko, ika'y naiilang kumilala ng iba. Tunay ngang masunurin tayong dalawa pagkat mga messages natin sumusunod sa safety protocol na pinanukala. Social distancing kung bagay, oras o di kaya araw ang pagitan bagaman. Hindi ako at tipo ng taong mahilig tumambay sa site kung saan ang kwento natin ay nagsimula. Sa pagbuklat ng unang pahina, hiningi mo ang Facebook ko upang doon ipagpatuloy ang unang kabanata walang pag-aalinlangan. Agad kong ibinahagi ng masimulan ang unang talata. Umpisa pa lang, nakakahalina ang mga kwentuhang pinagsasaluhan. Mga personal na kalidad ay ating iniisa-isa ng masuri ang pagkakakilanlan. Mga kasapi ng pamilya ay di pinapalagpas sa ating kwentuhan. Mga kaganapan ng noon at ngayon ating inalungkad upang mapahaba lang ang usapan. Nakakaaliw gunitain ang mga sandaling iyon, subalit habang lumalalim ang usapan, tumatagal ang kwentuhan, may ibang nararamdaman ang puso ko sa di inaasahan. Yung tipong pangalan mo na lang ang aking tinitingnan, mga messages mo na lang ang inaasahan. Lumilipas ang oras sa araw pati buwan, napapangiti na ako sa screen habang binabasa ang mga messages mo nang di namamalayan. Kung minsay baliw na akong naturingan, hindi iniinda ang pang-aasar sapagkat nabulag ako sa gilig na panandalian. Natapos ang unang yugto, subalit kasabay ng pagbuklat ng bagong pahina, panibagong karakter ang mamiksena, ang mga ngiti sa aking labi na palitan ng pangamba at dalamhati sapagkat wala akong kalaban-laban sa babaeng laging bukang bibig at labis mong tinatangi. Buong akala ko ay natagpuan ko na ang aking Andres Bonifacio na handa akong ipaglaban, taus-pusong igagalang at mahal akong totoo, ngunit hindi pala ako ang Gregoria de Jesus na bumihag sa'yo, aking supremo. At yun ay nagpaguho ng aking mundo. Nakakatuwa. Nakakatawa pagkat wala pinakakawakan, subalit nabihag mo ko ng di inaasahan. Nahulog ako sa patibong ng pag-iibigan at tanging ako lang naman ang may nararamdaman. Pero sana hindi mo ko pinakitaan ng motibo kung iba pala ang iyong gusto. O aking supremo, patawad. Patawad. Kung nilipan ko ang kubo na nagsilbing pagtuan, patawad. Patawad kung hindi na kita masasaluhan sa iyong kagayakan sapagkat habang ika'y nakangiti, mga luha ko'y hindi maikubli. Patawad. Patawad dahil kung anong tamis ang nakapaskil sa iyong labi ay ka namang pait ang aking nararamdaman pagkat hindi ako ang dahilan ng makangiti. Patawad. Patawad kung nasaktan ako nang di mo namamalayan, kaya Supremo, ikaw ang magsisilbing aral upang hindi basta-basta ipagkakatiwala ang puso kanino man. O aking Supremo, huwag kang mag-aalala sapagkat
balikan ang mga pinakitang kabaitan at ngayon. Ngayon, kahit nasa kalagitnaan pa tayo ng pagkukwento, isusulat ko na ang huling yugto. Wawakasan ko na ang kwento ng ikaw at ako dahil kailanman hindi magiging tayo, hindi naman talaga, diba? Tutuldukan ko na ang ilusyon kong mundo dahil habang lumalalim ang samahan, rumiriin ang sugat at gumugulo ng gusto ang aking mundo. Kaya, paalam. Paalam sa'yo, o aking supremo, sapagkat